pinaganda. Ang engineer sa lansangan, malakad-lakad lang yan, para sinusukat ang kalsada. Yan sinasabing engineer ng kalsada. Diba? Paano sino magmamasin ng totoo? Ang tatanungin ng mga babae, paano ko mabubuhay nito? Diba? Kaya yung sinasabi ko, binabago ko kayo. May pag-asa kayo. Manalig lang kayo sa kanya. Hindi kayo pababayaan. Ang ibon nga, hindi pinabayaan eh. Walang makukunan, pero nabubuhay. Diba? Hanapin niyo. Nasa inyo ang Diyos. Kahit sa pumunta. Habang may konsensya kayo, nandoon ang Diyos sa inyo. Pero magbago kayo pag nagpahiwatig sa inyo. Magbago at magbago. Ikaw ay pinanganak ng Diyos. Yan ang totoo yan. Huwag kayo maniwala ang pinanganak muli sa simbahan wala. Simbahan ng kaguluhan. Biruin mo, from Jerusalem, lahat ng reliyon nagmula sa Jerusalem, sa hanggang kumalat sa bundagin. Nasaan ang kapayapaan ng sanlibutan? Wala eh. Mabuti pa nung araw ko kung lang reliyon. Napakagalang ng mga magulang sa anak at anak ay sa magulang. Ngayon, ang magulang ngayon nagiging anak, ang anak nagiging magulang. Ang mga magulang, nirinig ang mga anak. Ang mga anak ay sa mga magulang. Nasaan sinasabi, ang Diyos ay nasa kanila. Wala lahat. Ang nagtagumpay ay sinusiber. Kaya ako narinig, ayaw pang labanan ang kasamaan. Tungo sa inyong kaligtasan at kapayapaan ng iyong salibutan. Ang daigdig nito ay paraiso, pero ginawa ninyong impyerno. Huwag naman pati langit ay gagawin niyo impyerno. Ibig sabihin yung langit, ang inyong pananampalataya, huwag ninyong gawing impyerno. Kaya yun ang katalingidaan. Magpakatotoo kayo at magbago. Nasa inyo lahat yan. Bakit yung tinatsagaan magsalita sa inyong ganito? Wala akong kapalit. Sana doon pa lang ay paniwalaan ninyo ako na ako'y nagmula sa langit. Ang taong hindi nagmula sa langit, hindi nila may hayag ang mga bagay. Lalo yung tatlong katanungan. Nasaan ang kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos, yan ang kaharian ng Diyos. Lahat sila ang kaharian ng Diyos. Pero lahat sila, wala kang makikita nagkahiwalay. Magmula sa Muslim, nagkahiwalay ba sila? Nagkahiwalay sa kaisipan pagdating sa pananampalataya, sila'y buo. Lahat buo yan. Ito lang hindi nabuo ang Kristiyano. Kapwa Kristiyano nag-aaway, nagsisiraan. Pero pag masdan mo mga iba nito, hindi sila nagsisiraan. Kristiyano yan. Kaya hindi buo ang kaharian ng Diyos. Dahil ito si Jesus ang nagdala ng susi ng kaligtasan pero sinira ng mga tao magkakambalang. Ginawang hanap buhay. Ang mga anak ng Diyos nagpakauto, nagpakalipin sa reliyon. Kaya ako narito upang gisingin kayo. Magpakatotoo kayo. Yan ang totoo. Hindi kaligtasan ng reliyon. Kayo mismo ang magliligtas sa inyong sarili. Sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, kayo ligtas. Sa gawang kabutihan. Sana maunawaan ninyo. Kaya ako'y nagagalak. Sinabi ni Christian, Pastor, gusto ko mong magbagong buhay. Kasi habang tumatagal, nalululong kami sa masama. Kaya sana matulungan niyo kami. Natuwa ako, kaya pinipilit kong makapasok kayo. Kaya itong mga hindi kompletong requirement, at may kasunod na MLEX, doon kayo i-deploy. Ganon lahat. Pero ang mauna, ito ang sinasabi kong mga steelman. Kaya kayong dalawang magkakapatid, ay sisingit, kayong mga steelman, pasok kayo. Kaya ibig sabihin nun, pag-igihan ninyo, nasa inyong mga kamay, ang magiging magandang kinabukasan. Yan ang totoo niyan. At yan si Tangkad, malis? Ha? Ipaliwanag ninyo. Kasi akala nila, dinidoktrina ako kayo. Hindi. Ito ay aking isang nagpapaalala sa inyo. Ganun. Sa next, kahit di kayo pumasok dito, magsimba, okay lang sa akin. Dahil alam ko, pagdating sa dulo, makikita pa rin niyo ako. Sana sa ating pagkikita, pagdating sa dulo, ay huwag kayong makarinig mula sa akin na hindi ko kayo kilala. Dahil nahihayag ko na ang salamin ng katotohanan. Hindi reliyon ang pakay ko rito, o hindi kapayapaan. Ang aking inahayag, hindi pa sa reliyon, o hindi pa sa mga anak ng Diyos, ng kaligtasan at kapayapaan ng sanlibutan. Yun ang aking mission. Kaya ako narinig. Sana maintindihan nila. Kung ano man narinig niyo, ipamahagi niyo sa inyong mga kasamahan. Sapagkat kayo ang Kristiyano, ang tagapagligtas. Tagapagligtas pa rin kayo. Meron nga ako rito na sample, hindi nakarating.
ang pagkaiba ng relihiyon at ang tunay na Kristiyano. 4 na taong gulang babae. Nag-aaway ng kanyang mga magulang. Alam mo, sabi niya, Mama, Papa, sabi ni Papa Boy, pag kayo nag-aaway, wag sa harapan namin. At huwag kayo nagmumura sa harapan namin. Mama, Papa, huwag kayong, ang sabi ni Papa Boy, kayo ay hinugutan sa tadyang, dapat ang babae laging nagpapakumbaba. Huwag magmataas. Mali o tama ang lalaki, dapat nagpapakumbaba ang babae. Para hindi sumibol ang kaguluhan sa loob ng tahanan. Sabi ng bata, 4 years old lang yan ha. At kayo naman, Papa, ang babae hindi sinusuntok o sinasaktan. Kung hindi, ito ay minamahal. Kaya hinugutan kayo sa tadyang. Hindi parehas sa paglalang ng Diyos sa inyong lahat. Alam mo, imbis na mag-away yung dalawang mag-asawa, naluha, niyakap ang kanilang anak na 4 na taong gulang babae. Yun ang tunay na Christian. Hindi na kailangan manggagaling pa sa simbahan ang permission para siya'y mangaral. Kapag ikaw ay Christian, tagapagligtas. Yan ang malinaw. Hindi ka to lang reliyon, hindi ka pwede mangaral. Tatawagin mo pang pastor nila o bibigyan ng authority para ka mangaral. Pero sa akin, hindi kailangan. Kung ito ay tungo sa kapayapaan at kaligtasan ng tao, lahat ng tao may karapatan mangaral kung ikabubuti. Yan ang Christian. Na iba ang tunay na Kristiyano at Kristiyanahan lang ng mga relihiyon. Remember, lahat kayo ay hindi sakop ng relihiyon. Sakop kayo kay Kristo. Kaya maging matatag. Kaya nakita naman nyo, kaya unawain nyo lahat ng mga kanta. Kung anong ginawa mo sa kapwa, gayon din ginawa mo sa ating Ama na lumikha ng langit. Dahil sila ang himasyon ng Diyos. Yan ang totoo niya. Kaya dahil mo sabi na 4 na taong gulang na babae, Papa, kasi pag nagtaksil ka, para mong pinagtaksilan ang Ama. Dahil ang wangis mo ay wangis ng Diyos. Totoo naman. Nasa Biblia. Kaya sana maging masinop kayo sa paghanap buhay. Naniniwala ako gagabayan kayo. Walang halong biro. Wala akong sinulungan na hindi masenso. Ang pag-aasenso ay magmumula sa inyo. Dahil kayo ang kapangyarihan, kayo ang kalwalatian, at kayo ang tinatawag na kaharian. Kaya nasa inyong pagbabago lahat. Sa akin lang, nagpapaalala. Pero hindi ko, ay itong munti ko palapayag nito, ay hindi ko kayo hinikaya na kayo'y sumunod sa aking pananampalataya. Hinigising ko kayo magpakatotoong Christian. Huwag kayo na mga relihiyon. At wala kayong pagkakautang sa Diyos na dapat sila'y maningin. Yan ang totoo. Malaya na kayo sa pagiging alipin sa relihiyon. Doon kayo tinubos ni Kristo. Hindi sa kasalanan ni Ebadadan. May kasalanan ni Ebadadan, hindi yung kasalanan. Binunot na ng Ama, kaya nagkaroon ng Noah's Ark, ng Noah's Flood. Binunot na ng Ama, kaya wala na. Binago na lahat. Kaya, ang paglitaw ni Kristo, dahil ang tao ay naging slave ng religion. Hanggang ngayon, tingnan mo, nagpapaka-slave, nagpapalipin lahat ng mga tao. Kasi pagpapilay, sabi ng Diyos yan sa Biblia sabi niya, pag kayo ay, kung ako'y pinag-usapan ninyo, ako ay nasa inyong kaligitnaan. Ngayon, pag pinag-usapan niyo reliyon, sasabihin, Brad, pasensya ka na. Sa INC ako, Iglesia de Cristo, ako sa Born Again, ako sa Katoliko, ako sa LCD. Nawawala ng Diyos Minahal ng taong reliyon, nawala pagmamahal ng tao sa Diyos. Nag-aaway-away, hindi nalalaman, isa lang aklat ang inyong pinagpapasiyan, isang Jesus lang ang inyong tinatawag, pero bakit kayo nagpapakaalipin sa Diyos? At tapos nagbabayad pa kayo. Yung binabayad nyo sa kalented person bilhin niyang bigas. Kalokohan niyo sinasabi, ang siksik-liklik hindi nagsisimula sa simbahan. Nagsisimula sa inyong pag-unawa. Yan ang siksik-liklik. Totoo yan. Kaya huwag kayong magpaalipin. Kaya binigyan ko na yun ng tip. 3 lang katanungan kung totoo sila. Isa, nasaan ang karya ng Diyos? Pag sinabi sa langit, hindi na sila totoo. Ang karya ng Diyos dito sa mundo. Ito, bawat sulok ng daigdig may pinili ang Ama. Sila, katulad niya, before Christ pa yan. Christian. Moises, 1,330 years before Christ. Hindu, Krishna, 2,000 years before Christ. Lahat yan, nakaregister yan. Sa buong daigdig, 4,200 na nakaregistrong religion. Ang pinakasikat na religion, 24 lang. Sila.
ang mga sikat na relihiyon. Pero hindi sila nag-aaway, hindi sila nagkakaiwalay. Bukod tangi lang ang Kristiyano nagkaiwalay. Kasi ginamit ng mga katalino, ng mga tao sa isang hanap buhay ang Kristiyano. Kaya nawala. Ang Kristiyano, pag pinapapanood nyo sa TV, sa mga pelikula hindi nakipaghanap buhay si Jesu Cristo. Anong ginawa ng reliyon? Hanap buhay. Sandali. Ang tao masyado mabagsik. Baba. Hindi ka naman tinuro ni Cristo. Siya ang salamin ninyo si Cristo. Siya ang reliyon. Yan ang tutunan. Sana sa munting kong pahing ito, hindi ko inihimo, kung hindi, gigising ko yung magpakatutuloy. Kayo ang templo ng Diyos. Kaya dinisign kayo, sinila sa mundo may puso. Kaya kahit anong oras, siya ay papasok sa inyo at agkan ang inyong damdamin na magbago at magpaka. Yan ang okay? So sana, pag nandoon na kayo, nasa inyo na ang ipira, lahat, iwasan ninyo, pwede kayo minom. Pagka-araw ng Sabado, dahil uwi na kayo, di ba? Huwag kayo iinom ng oras ng trabaho. Kasi baka may mapuyat kayo, o ano, konting pasensya, lahat ng bagay. Pag-uunawa, ang punta natin doon, hindi kaguluhan, kundi hanap buhay. Diba? Kaya magpakasinap kayo at magtiyaga. Walang hirap mararasan ninyo kung kayo nananalig sa Kanya. Bibigyan kayo ng lakas. Lahat. Gagabayan kayo ng Diyos. Sa totoo yan, kung ako ay inyong naunawaan, walang hirap na dadanasan ninyo. Yan ang to. Kaya ninyo lahat yan. Okay? So, sana unawaan nyo lahat na ito. So, meron ba kayong katanungan? Magtanong kayo kung meron kayong katanungan bago tayo mag-umpisa ng ating manalangin. Kayo. Ang ayun, nandiyan yung asawa ng Big Bang, si Sister Mila, nakabelo. Ang stigma, 400. Pero sa inyo na lang kung siya dagdagan sa pamagitan ng overtime. Walang ano yan. Okay? Ang tawag ito, February 350. Pero kaya niyan. Kaya ang February lang medyo delay. Kaya still man. At ito, professional ng dalawa. Dahil din kayo. Paano? Kaya tandaan niya pag nandun kayo, kasi bago kayo deploy, binibriefing kayo. Huwag naman yung katulad ginawa niya na nandun pinanood lang yung ditbang. Hindi sila kumikilos. Huwag. Kasi bago kayo deploy, anong trabaho nyo? Itutulog. Pag nandun, pag wala kayong alam, kung nga rin, meron kayong kinukuha, palapit ka din sa litman. Boss, anong bang ano natin? Laging ilang gumagalaw kayo. Kahit pakitang tao. Para hindi nakakita na, tinitingnan yung litman sa trabaho kayo, nakatayo. Diba? Ano? Kaya, nasa sa inyo lahat, ang pagtatagan. At pag natapos doon, iyak yun, dito kayo. Sa MDA. Okay? So, naintindihan. Meron ba pa kayong katanungan? Okay. So, Christian, alam mo, sa totoo lang, hindi ako nag-recruit talaga. Ang dahil sa tamo, gusto mo magbago. Kaya sana, itaman sa kasama mo, magbabago. Para tuloy-tuloy yan. Yan ang, alam mo yung asawa ni Sister Mila, walang pahinga. Dahil ito ang anak niya. Kaya kailangan sa kanya ay magtrabaho na magtrabaho. Makikita nyo, kaya yun, pero makikita nyo, masipag. Hindi man nakikita sa payat nakikita doon sa lakas at blessed ng God. Kasi pagka nasa inyo ang Diyos, wala kayong mararamdaman. Kaya nasa inyo na ang lahat ng bagay niya. Okay? Yun ang ano niyan. So, katulad din ito, marami akong tinulong talaga dito na naging maganda. Kung susundin nyo aking mga payo, kaya pag hindi nyo ko sinunod, wala akong magagawa. Wala naman ako pinapayo na. So, ikaw naman na mailing, kasi stay na siya, parang hindi rin konsumo sa pamasay, 60 pesos, 70, 80 isang araw. So, mayroon mang barak, kaya lang, mag-iingat ka sa sarili mo. Kaya, siya, umila sa Sabado ng gabi para mag-attend kinabukasan kasi off-duty ang linggo. So, makapag-attend.
Doon pa lang ang konsiderasyon ko. Sa pagtulong ko, nakikita ko nakikinig kayo. Ganon. Yan ang aking konsiderasyon. But I am not ask any in return. Just only listen and apply to yourself to be a good children of God. Yun ang aking layunin. Yan ang totoo. Remember, we are not a part of religion. We are the Savior of the world. Kaya nandito tayo. Okay? At iwasan ang sama ng loob, iwasan ang ayaw ang Diyos. May magulang tayo eh. Ang magulang natin ang Diyos. Walang tunay na magulang na nais mapamak ng kanyang anak o mamatay o anumang bagay. Diyos lamang ang tunay nating magulang. Ang magulang natin bilang sa mata ng tao, pwede kang retain, pwede kang slave, lahat pwede lang gawin sa iyo. Pero Diyos, never. He will never abandon you. Yan ang totoo yan. Manalig ka lang at maniwala sa Diyos. Ikaw ay maliligtas. At hindi pababayaan. Okay? So, sana meron kayo natutuhan sa aking mga aral. Hindi na tayo nakabukas sa Facebook. Ito, tinulungan ko rin, nag-abroad sa Biblia. Tinulungan, kaso ka lang, hindi nakinig sa akin, kaya yun, nakarma. Damay ako dun Pero nagsisisi naman siya, kaya mag-abroad daw siya uli. Sige, pagbago ka ng totoo. Ako lang. Ngayon, ang sagot sa akin ng God na aking kailangan sa July 27. Sabi ko, Lord, pag hindi mangyari yun, tingin mo, magiging mayabang ang mga religion. Naging mayabang na. Naging mayabang ang Iglesia ni Cristo. Ano masabi ng Iglesia ni Cristo sa Katoliko? Okay kayo mga Katoliko, sa impyerno kayo pupunta lahat. Huwag kayong mag-alala. Pag kami nasa langit, tatapunan kayo ng malalamig na tubig. Sabi. Sa Facebook yun, ha? Sinabi ko, lahat ng aking i-add ninyo lahat sa kanila. Ngayon, lahat ng mga mayayabang. Nanawagan pa ako, all founder of all Christian religious in the Philippines. Please answer this question. If you're not answer, you are a false specimen of God. Sabi ko nga. Yun ang sinabi ko sa inyo. Yun ang tinanong ko. Pinakamaigpit na katanungan. Yun nga yung isa. Kung totoo kayong sinasabing kayong maliligtas, ito ang pinakamabigat kong tanong. Anong pagkayari ng pader ng langit? Anong uri ng pagkayari? Yung pader na yan, kasi ano yan eh. Pader yan, itong pintuan, ito sa left side. Kung nakita nyo ito, nakita ninyo ang langit. Sa totoo lang. Ito ang stairway. Tinanong ko sa kanila, kung tunay kayo nagmula sa langit at tunay kayo maliligtas, sagutin nyo ang tapat. Pag hindi totoo, ako na mismo magsasabi sa inyo at humusga, hindi kayo maliligtas sa hukuman ng aking Ama. Anong uri ng pagkayari ng pader ng langit hanggang pintuan? Yan ang tanong ko sa kanila. Anong sukat na hagdan na patungo sa buhay na walang hanggan? Sagutin nyo ako ng totoo. Ang yayabang ninyo, akala ninyo, nakausap niyo yung Diyos. Kung nakausap niyo yung Diyos at nakarating kayo sa langit, masasagot ninyo ang aking katanungan. Pag hindi, makikirahimik kayo. Yan ang sinabi. Hinamon ko sila. Hanggang ngayon, wala pa nagre-react eh. Naghihintay lang ako ng media. Sa totoo lang, walang halong biro. Pero within this moment, kasi may hands ng God, nag-answer. 3 years more, may magaganap sa mundo. 3 taon mula ngayon, may magaganap. Yan ang sagot sa akin. Naka-ready na ang the warrior of the angel of heaven, of God. Kasi imposible na naginip ito, nakakabayo. Lahat. Nagdoon daw kasi isang kabayo nakasakay. Naka-ready lahat. Si Sir Wayne naman, nakita rin lahat ang mga angel. At may mga kabayo rin. Pero naka-red lahat sila. Na-design. Yun na ang warrior ng the angel of God. Naka-ready na lahat sila. Pero ang pahiwatig, 3 years from now, ang sagot. Hinihingi ko noon, July 27. Ganun, hindi pinagbibiyak pinagbibiyak. Pero sumagot kagabi. Halos sabay sila. Pero sa kanya, hindi pa naginip. Hindi siya matutulog, hindi siya makatulog. But may spark na maliwanag, nakita niya yun. Ay, sa kwarto, puros, ang anghel, pag nakatayo, itong pinaka-curve niya, yung ganyan, pag tumayo, mataas pa sa tao, isang lipat. Ganyan. Pero ang pakpak na ganyan.
Yan ang nakita yung marami, pero iba lahat nakasakay sa kabayo. Meaning, ready na sila. Ganon, naka-ready na sila, pero 3 years ready to move and to destroy those false religion on earth. Yan ang totoo niyan. Hindi ko lang alam kung ikatatlong digmaan. Pero may magaganap. Yan ang pahiwatig sa akin. So, masaya naman ako. Kasi minamadali ko ng mundo talaga. Sobra na ang masama ng mga tao nang dahil sa religion. Ng kabayutan. Kaya sabi ko, si Lord, iyayabong nila. Hindi niyo ako pinagbigyan. Pero, hinayaan muna yun, mangyari. So sana, huwag kayong maging matapang, huwag kayong magmamataas. Always be humble. That is a part to be a real a Christian, a true Christian. Magpatawad. Okay? So, kayo naman mga angel, tandaan niyo yung sinabi ko, kaya naghanap buhay niyo mga magulang, para meron kayong pagpustahan sa pag-aaral, sa pagkain lahat. Huwag kayong makisabay sa mga magulang ninyong problema. Kailangan magmasinop, maging magalang. Ha? Huwag umi-standby. Doon sa bahay, pag galing sa school, magwalis lahat. Magbasa ng libro, manood ng TV. Okay? Para hindi madagdagan ang problema ng magulang natin. Okay? Yun lang tulong lang na may gagawa ninyo na kapalit sa magulang ninyo. Ayun naman na sa abroad. Tandaan ninyo ang inyong mga magulang sa abroad ay hindi nagtrabaho, nagpakahirap para kayo may makakain o anumang bagay, pero hindi kayo maging bastos sa mga magulang at sa kapwa-tao. Kaya sila nagsasakripisyo malayo sa inyo. Ay, hindi naman yung may mga anak na yung magulang din sa abroad. Kaya ang mga magulang masunod sa paghanap buhay. Tandaan nyo yan, ha? Kapag sa magulang, ay wala mo sa bahay, sa problema. Wala bigyan ng problema. Paano sila kumita ng pera para ipagkustos sa lahat ng inyong pangalan. Okay? At kung kayo ay maging mabait, then God will abide. Tayo na at manalangin. O mga Diyos na isa, sana inyong ginalagay ang aming mga dalangin ko. Pag po ninyo kami pababayaan, ngayon na ako ninyo sa amin ang mga bawat maninira at mapangsira sa amin. Katawan, paninapang aming kaluluwa, sa mga taong mapangsira, at sa mga masamang espiritu ng kadiliman. At sana po, pag po ninyo, kayo magsasawa sa aming mga hinayin, po ang ama namin mapanginawa sa aming mga pangangailangan na aming inaasahan na walang pagduruda dito sa lupa dahil nila sa langit. Maraming salamat po ang mga anak at Espiritu Santo. Sana rin po ay magkaroon po ng pangunawa ang mga tao at mag-iisang gawa na may linis ng puso na magkaroon ng tunay na kapayapaan ng sanlibutan na tunay na sa langit. Sumasama po kami ang mga anak at Espiritu Santo. Magsilod po kayo kung ano man yung kabigatian. Ito ang sinasabi ng Ama. Make it holy to Sabbath day. This is the moment God will hear your prayer. Kung ano ang pag-inaghoy, ditong yan ngayon, marinig sa inyo. Kaya meron kayo 3 minuto kung ano man inyong kahilingan o wish, meron po kayo 3 minuto. Pag natapos na po kayo, sa 3 minuto, magsiupo lang kayo. O Ama, Anak at Espiritu Santo, yung ginawa po ninyo. Sampunan yung mga anak na rito sa dambanang ito. Sa mga oras nito, huwag po sana niya ipagkait ang kanilang o ito kayo magkasawa din sa kanila sapagkat kailangan po ang tanging inaasahan. At mga nawalang pagduruda dito, sa lupa lang hindi na sa langit. Maraming po salamat po, Ama, Anak at Espiritu Santo. Pag natapos na po kayo, anong mga bagyatiyan, ito na kayo.
Nakaupo nga. Nakapagod nga. Ang kristal na ito ay aking hinahayag sa inyo. Marupok at nangabasag. Gayon din sa ating pagkatao. Tayo marupok sa katotohanan at sa pamahal. Kaya pag-ingatan natin ang ating katawan. At ang tubig na kalinisan ito nagbigay buhay sa kristal na basong ito. Kaya doon nagkaroon ng kaganapan ang tunay na basong kristal. Kung walang tubig sa ating katawan, wala tayong buhay na maratay ng dugo na may ikit sa ating pagkasama. Ito kayo, mga kapatid. Kaya ako pinakikita sa inyo, inahayag. Walang lihim na hindi nahayag sa mata ng Diyos. Sa bawat duwis na maratay dito sa tubig nito, kapag ko konti ating ito'y inaalis at iniinom. Ngunit kapag ito'y sukdulang napakadami, nangingitim, ating ito'y tinatapon. Ganon din sa buhay na walang hanggan. Kapag kukunti, humingi ka ng tawad, patatawarin kayo ng Ama. Kaya inaalis niya ang dumis ng tubig. At kung kapag marami, ito'y tinatapon din kayo. Doon sa sinasabing ko, asopring na kumukulo, nagdagat, yung buhay impyerno. Yan ang totoo niyan. Kaya ko ito pinakita sa inyo, walang lihim na hindi nahayag sa mata ng Diyos. Sa bawat kasalanan, lihim man. Ikaw ay nakikita, tulad ng kristal na ito. At dito ko rin pinatutunayan sa inyo, samang kayo naroon sa sulok ng daigdig nito, hanggang sa kabilang buhay. Ito ang aking pag-ibig sa inyo, na lagi nagsasabi, dahil 3 beses kayo umiinom sa loob na isang araw. Lagi ako nagsasalita sa inyo, mga kapatid, mga magulang, magbago at magpakatotoo. Ang hinahawakan mong baso yan, yan ang ating salita na nagpapaalala sa inyo. Gawin niyo ito kung ito'y maging isang alaala na ako'y naging kasama niyo dito sa inyong sanlibutan. Ay na kayo, kaibigan ko. Pakinggan niyo ang awit ko. Puno-puno ng pagsamo. Ay ito sa ating mundo. Sa buluhan makikita. Pagkakaisa Nang dahil sa paniniwala tao mapagsamantala, samantala namin ang banal na salita. salita. Ano ba yan? Dulot na kabahagian, Kabahagian na pag-ibig ay nanlamig ng lamig na dapat magkaganyan. magkaganyan. Tayo nag-aisa. Gising na, Gising na, kaibigan, kaibigan. alamin mo na ang kabutihan. Ganapin ang kapayapaan. Buksan ang Iyong isipan, iyong isipan. ngunit sa salamin ng katotohanan. Ang daigdig ay nanganganib na, Nanganganib na di dapat makaya. maaksaya. Buhay natin ay hiram lang, Hiram lang. ito ang hangganan. Lumapit na tayo
Ayos. Saan ba yan? Upo ka na. Ayan ah. Pwede ba akong kumandong? Nandirito kami nag-aisa, magkahawak mga kamay, huwag kayo iyakan, umayanas ng buhay. Aming ipaalala, mga salita magmahalan tayo, kaibigan, patayin ang sulong, bakit yung ang paggalang at unawa at sa kapayapaan, makalit makatao. Hindi na record. Sa cellphone ni mama mo. Tama na, sa uli mo na. Pinag-elisid mo ako. Mamaya. Hawakan mo. Tama na lang, magagalit siya. Ng simpatya, ng mga naligaw, at kumukonsinti sa may kanuruan. Huwag kayong umalas. Thank you. Nangangaral. Bukan ang bain, ang upang iyong malaman kahalagahan ito sa buhay ninyo. Masalita mga kaatasan na aming Ama. Magmahalan tayo, kaibigan, pagkaroon ng magalang at pag-uunawa para sa kapayapaan. Mga Diyos makatao, may ralin, gaya ng mga nais ng Ama. Na siya sinasabi at tagubilin ayon sa aklat. Ayon sa aklat Totoo kami yan, tapos yung nakasulat dun sa ilapis mo. Yung nakasulat dun sa left.
I came to this earth not to destroy the human seed. So, wala na ba kayong katanungan? Mahil. Bukas, anong oras sister nila? Anong oras? Alas 4 sa sila magkikita-kita. Pwede yung bitawin. Dito na lang po, Pastor. Dito na lang po. Kasama ka. Mamaya po pag dumating. Baka gabi sila dumating. Oh. Uwi ngayon. Kaya nga, baka gabi. Hindi po, uwi ngayon mamaya mga alas 4. Para makita lang. Aray. Papunta na iyan. I-clear ko lang po. Ha? Picture daw at meet sa kaganito. Kailangan na i-clear. Meron na sila. Issues na meron sila. Helmet ganso. Ha? Helmet po sa kaganso. Yun ang importante sa Stelman po. Ganso. Alam niyo yung ganso? Yung pag-ilitan. Pero kung wala kayo, ano na lang po sa asawa ko mamaya. Kailangan na lang Bulag tandang sunong batin. Yung masamang pagyata yan. Sigurot lang. Ikaw masalat ba? Ang ganito pangsyo, wala. Galing-galing. Hindi ka kung Ano oras na dito yung Anastasia? Ha? Alas 12 na. Kasi hanggang alas 11 lang ang pasok nila. Ako lang alas 4. Dito ang ganda pa alas 4 niya. Para final ko sa kayo magkatagpo bukas. Okay, alas 4 na ako. Balik kayo dito para makilala niyo yung asawa niya. Siya ang may lead na. I-advise niya po kuya, kung may rice cooker sila, magdala na lang daw sa magbaon ng bigas. Para mas makatipid daw kayo kaysa magkantin. Kilala mo yun. Kasama ko yan. Team Boy. Narinig niya yan, narinig. Kasi Ay, si Pindo ko yun, di ba? Sino pa? Si Pindo ko. Ayun mo ba? Hindi. Sino ko? Sige, sabi, ayun na, next papo, balik na rin dito para makilala niyo ang kanyang asawa. At sana, kilala naman po pala nito kasi kasama niya dati. ang tagay tayo. Kaya, ibig mas mayroon dito naman para makakita. Pero alam ko, makikita kayo dyan sa paradahan eh. Madaling araw, alas 4, kailan nakalibig na kayo, mga bigas, kardero, para makatipid. Diba? Yung mga pangangailangan kailangan naman. Yung mga hindi makakasama sa index na. Yung mga wala pang requirement or yung mga libor, sa index na lang sila kaya sa ilang now. Kasi kung sa rin nakakaanin lang ngayon ang pinapadala. Ay, dalawa na doon. Nandiyan pa lang sila sa kasama na doon. Renz, Renz, di na
Ano pa ba? Ay, sorry. Dito tayo na. Aray! Sililat ka dyan. Sige. Friends na. So, wala na kayong ibang katanungan? Ito po naman sa meeting. Makinig kayo. Quiet. Makinig kayo. Sinabay ngayon ang meeting na Sa umpukan. sa umpukan. Pahiyag ko lang sa inyo. Ako'y wala akong alam din sa umpukan na yan. Ngayon ko lang nabuksan ito. Ngayon ko lang naintindihan. Pakiusap ko lang din sa mga membro, sa mga nakasali sa umpukan, tayo kung yung bahiran ng anong ikasisira ng St. Raymond of the Office of the Kingdom of God. Tinanong ko sa kanila, ano ang pakay ng umpukan? Ang umpukan daw ay pagtulong sa isa't isa bilang isang kapatiran. Hindi yung pagtulong ay kasasama, ay kagulo ng isang kapatiran. Ang batas, sabi nga nila, dito, Sarado bibig, sarado. linggo-linggo mayroong ibinibigay ng magkano yun? Sarado bibig. Diba, lingguhan. Yung obligasyon natin lingguhan ay dapat continuous. Hindi ko muna nangutang ka. Doon na ikaw, mama. Tapos, Ingay. hindi mo binayaran, pati yung interest, o kaya pati yung umpukan, paano tayo makakatulong sa iba na nangangailangan? Ang yan ang ibig sabihin. Kailangan, bukod sa binibigay ko, ang interest, kailangan makiusap ko lang pagdating ng September, kailangan, August, September, November, kailangan makikir up kasi kawawa naman yung mga naghuhulog na hindi naman nangutang. Eh baka may inulog niya, walang makikita ang hinulog. Di ba? So, ibig sabihin, masisira. Masisira ang pangalan sa inyo mga kasos na ginamit ninyo. Kaya lang sinasabi Tayo. Tayo ka dyan. Tayo ka. Diba? Na, yun ang alam ko, yun ang paliwanag sa akin. Na dapat, Tayo. ang obligasyon ninyo, kalimutan, isa, halimbawa, di kayo makapagbigay. So, ang ibig sabihin, interest ang ibigay ninyo kung anong pinag-usapan, 10% sa bawat utang ninyo. At bukod sa 10%, dapat yung obligasyon natin na binibigay yung weekly, ang 100, continuously natin para hindi na uubos yung pera ng budget. Yung iba na kailangan, ng mga emergency, at least may mahihiraman. Continuous ang obligasyon natin. At least, minsan pagdating na naman, nakakagibita pagdating ng due date, No. eh kung konti na lang mapapayaran ninyo dahil nababawasan yung inyong pagbuhulog. Ganon. Kaya sana, hinihingi ko lang sa inyong pag-uunawa. Dahil po ganito, hindi umpukan na pagkakasira sa isa't isa o nag-aaway na hindi nagkaroon ng pagkakaintindi. Higit sa lahat, yung mga hindi nangungutang na malaking binibigay, pagdating sa tuloy, walang makuha. Ang masisira niya na yung ako, dahil pangalan sa Raymond of the Office. At ang alam ko naman dyan, ang mga membro lang ang entitled doon sa umpukan. Ay nalaman ko, pati outsider, may kasali doon sa umpukan. Diba? Kaya kung sino nag-guarantee, ay dapat siya mananagot. Kurap. Yun ang ano yan. Kaya sana kung sa susunod sa ulit ka na, kung maaari maging honest tayo sa isa't isa. Ganon. Kaya sana naman, mabuo yan, mabuo na hindi masira para continuous. Kasi ang kabuuan ng katagumpayan yan ay nasa sa inyo na yung pagsasamahan. Maging matapat tayo sa ating usapan. Ganon. Yan lang inihingi ko na hindi masira ng bawat isa't isa. Okay? Maya, pagdating sa Syria, Yeah. balita ko may nasira, isa. Wala. So, kasi kung hindi, wala nang pwedeng pumiram ng upuan. Ang upuan niya hindi piniram para magkaroon ng sanhi ng kaguluhan sa bawat kapatiran. Kaya yan piniram siya, actually, yan ay pastor chapel, pero hindi. Lahat ng membro are entitled to borrow that chair. And Ay, sorry. with the help of
Check. Kaya tayo nagkaroon ng upuan, pero hindi natin ginamit sila para magbuwan sa mga ating katapatan ng siyang tagumpay ng pagtupad ng anumang kasunod. Maging matapad tayo. Kasi kung hindi, wala na mga kailang sa upuan. Yan ang totoo niyan. At ayaw ko rin kasi mangyari. Ang dahil sa upuan, nagkaroon ng hidwaan na hindi magandang pagkakausapan o mambagan. Okay, so naintindihan natin. Kayo ay mga natinampukan. Naintindihan ba rin nyo? Meron ba kayong question? Ha? Kuya, i-report lang po yung magkano pagbuwan ng pera. At saka yung pagbuwan mo ng pera at saka yung credit. I-report lang po niya. Ah. Sige, sige, ayaw mo. Para po malaman ko. Kung magkano bang na ang pera na nito? Kung magkano man pera na sa loob ay nasa labas ng inyong samahan na inutang. Sige, sige, lakam mo ng buti mo. Magandang umaga sa lahat. Sa mga mga Sige, members ng sige, Ipukan. siya ang tagangasiwa sa Ipukan. Nagko-complain nga. Baka niya pagdating ng oras, wala nga ako kinikita rito. Ako pa mag-abono ito. Sa akin pala kang sisi yung mga tao. Sabi ko, sige, sabay na ang meeting. Ang sa akin, hiningi ko lang yung pagiging honesty ninyo sa inyong usapan. Ganon. Kasi hindi mabubungan lahat ang bagay kung hindi sa pag-uunawa sa isa't isa. Okay? At naiintindihan ko sila kung wala kayong pambayad, hindi na binibigla, basta yung obligasyon ninyo, huwag niyo kalilimutan. Kung ano ang naging usapan. Okay? Yung ano po natin, total collection, yung mga naibigay ng mga membro, ay nagkaroon na tayo ng 36,600. 36,000 na ang nalikom lahat-lahat. So magkano ang utang ngayon? Yung credit po is 38,960. Na-order tayo. 36 na nalikom. Tapos,